Ano nangyari dyan sa sasakyan? Ayun, pinalinis ko kayo yung radiator, kinalas ko. Oo. Tapos nung sumingaw. Oh, Mga boy, bumili ako bago. ano yan? Condenser? Radiator. Ah, Bumili na rin ako nito. Saka ito, itong climate control niya. Naglolo ko na rin. yung heater? Ay, sa loob. Oo. Bakit ang nangyayari sa ganyan niya? Hindi nakailaw to. Para napundi na. Pag mainit, gagana siya. Pag malamig, wala. Pag umaga. Oo. Pero pag nabilad na siya sa araw, gagana siya. Ba, kailangan pa naiinitan sa araw ah. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, meron akong isang kaibigan. Matagal na yun. Kumbaga, customer ko siya. Nagsimula pa mga 1990s eh. Yung shop ko doon pa sa bandang bayan, sa may Caltex. Siguro, hindi ako nagkakamali, mga 1995, 98. So, hanggang ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon, kaibigan ko pa rin siya at suki ko pa rin siya. So, nung araw, dinala na niya sa akin yung nabara nila eh. Unang labas pa lang yung mga nabara noon. Parang alam ko, kinlining namin yung evaporator. Napakatagal na panahon na noon. Ewan ko, di ko na maalala. Pero, kulay itim na nabara kasi yun eh. So ngayon, nag-message siya. Nakita niya yung aking page dito sa Facebook, yung Ferdy's Vlog. Nag-message siya. So, una, hindi ko siya kilala eh. Hindi ko alam na siya yun. Tapos sinabi lang niya yung pangalan niya. So, pupunta siya ngayon dito sa bahay dahil gusto niya na check-upin ko yung kanyang nabara. Alam naman niya itong lugar ko rito eh. So, nagpalinis lang yata siya ng radiator daw. Tapos, nawala na yung lamig. Gusto ko makita, sabi ko, dali niya, titignan ko. So, inaantay ko na lang siya mga ka-vloggers. Sabi ko sa kanya 10 a.m. at 10 o'clock na to ngayon. Sinimulan ko tong ating vlog. Antayin natin siya mga ka-vloggers. At open na rito. Inilabas ko na si Everest. So, tignan natin kung ano nangyari sa sasakyan niya. Andito na yata. Tingnan natin sa labas. Oh! Pasok natin. Pasok natin dito. Ayun. Tingnan natin. Sige. Hangupas na yan ah. Sige, diretso. Sige pa. Sige. Oh, piya. Oh, kumusta? Ayan o. Ayan nga. Sarado ko lang to. Ano nangyari dyan sa sasakyan? Ayun, pinalinis ko kayo yung radiator, kinalas ko. Oo. Tapos nung sumingaw. Oh, Mga boy, bumili ako bago. ano yan? Condenser? Radiator. Ah, Bumili na rin ako nito. Saka ito, itong evaporator. baka sakaling may leak di Saan ba nangamoy? Sa harapan? parang may amoy di sa harap eh. Sa loob eh. Sa evaporator. Tapos itong climate control niya. Naglolo ko na rin. Yung heater? Ay, sa loob. Oo. Bakit ang nangyayari sa ganyan niya? Hindi nakailaw to. Para napundi na. Pag mainit, gagana siya. Pag malamig, wala. Pag umaga. Oo. Pero pag nabilad na siya sa araw, gagana siya. Ba, kailangan pa naiinitan sa araw ah. Ito, ang radiator mong pinalit.
Hindi. Ito yung luma. Ilalagay yan pag baklas ng condenser o sakali. Ah, ibig sabihin hindi pa nakakalas ang radiator. Nakalas ko na, pinalinis ko kay Kulot. Oo. Eh, nung binalik ko, ako nang nagbalik eh. Oo. Eh, bumigay. May sumingaw. Mm. Sikip eh. Ibig sabihin, sumingaw sa harapan, nakita mo? Doon nangamoy. Malamang doon. Lalagyan natin ng pressure. Oh, lagyan yung pressure para... Oo, para malaman natin kung ano. Ibig sabihin ito, ang radiator mo, bumili ka na ng bago. Oh, bumili ako. Marami talagang pambili. Oh, ayun. Hindi, tumatagas pa rin kasi, nag-overheat. Oh, Kaya nagpalit lang ako ng bago. Mm-mm. Pinalinis ko, Mm-mm. may leak pa rin. ayun. Sige. So, mangyayari pala dito mga ka-vloggers, papalitan niya ng radiator na rin. Sasabay na. Pero gusto ko munang makita kung may nag-leak doon sa condenser. Oo. Paano kung ang condenser ay nabutas? Hindi mo naman nabutas siguro yun. Hindi naman siguro. Baka yung mga orange lang. Oo. Doon ba? Makagalaw. Yan ba walang cabin filter? Meron yan, di ba? Meron. Oh, bago lagi yon, malinis. Ewan ko lang. Ano ko lang. Kakakuha ko lang din kasi ito eh. Oo. Ito yung dati mo? Kakakuha ko lang ito. Ah, hindi pala ito yung dati. Sa... 4x4. Oo, nasaan na yung luma noon? Wala Tagal na. lang binenta. Kulay pul, ano yun eh, maroon. Ah, maroon pala yan. Maroon. Ayun. Mga ka-vloggers, oh, iba na pala itong nabara niyan to. Kala ko ito pa rin. Ito, gusto mo palitan talaga ng evaporator na? O pagka walang leak doon, ay sa harapan ng leak, paano? Hindi. Kung wala naman leak, edi wag na Huwag muna. na muna, ano? Kasi din. sayang pa yun. Oo. Sige, sige. So, titingnan ko mga ka-vloggers. Ano bang balak mo dito? Iwanan mo na lang muna. Opo. Kunin ko na lang mamaya yung number. Oo, sige, sige, sige. Sige. Pero ito, gusto mo mapalitan. Oo. Ang Tingnan. ganda naman yan. Titingnan natin. Papalitan niya. Tingnan mo kung alam ko hindi ilaw ito. Hindi ko napansin kanina eh. Wala, baka wala refrigerant, kaya hindi ilaw. Kahit may lamig noon, hindi ilaw yan. Oo, patay to. Oo. Ayun o, patay. Parang may naamoy ako. Ano ba yung mandarin blower? Patay siya. Oo. Pero may time May talaga. blower siya. Pero may time talaga na umiilaw naman yan. Pag nainitan, Ba? hindi pa na-experience yun. Hindi pa na-experience yun. Diba, ngayon lang, meron ba naman, kailangan pa uminit? O kaya nga mainitan yung loob ng ano. Ngayon, nung ano, bumigay na, nung wala nang tuyo. Sige, Wala na sige. talagang lamig. Sige, check upin ko muna yan para malaman natin mga ka-vloggers. Makikita natin, mapapanood mo rin yan ha. Sisigat ka sa YouTube mo. Ah. Kaya ka naligo ako eh. Sige, mga ka-vloggers. Titignan ko muna at malalaman natin kung ano ang nangyayari dito. Sige, sige, sige. Kaya mo yan. Okay. Bago na pala to, kala ko yung luma to. Bago luma. So, ito nga mga ka-vloggers, iniiwan na nung ating kaibigan yung kanyang nabara. Kakukuha lang pala niya nito. So, gusto ko rin makita kung ano nangyayari doon sa sinasabi niya doon sa panel niya na kapag umiinit ang sasakyan, umiilaw yung mga panel doon sa switch ha. Pero pagka minsan, hindi daw umiilaw. Sabi ko, baka nagkakaroon na lang talaga ng problema. Hindi, parang wala akong alam na pati yung mga switch na yun, yung mga ilaw, hindi gagana. Minsan gagana. Maaaring nagkakaroon na lang talaga ng problema sa loob yun. So, unang gagawin, titignan ko ang leak niya. May dala na rin evaporator. Talagang kompleto siya. Meron na rin daw sana isang bagong condenser, kaso palpak daw. So, sinoli niya. So, titingnan ko muna mga ka-vloggers. Taas natin itong hood niya. Para. So, ito. Lagyan ko muna siya ng pressure. Tingnan natin kung meron leak dito sa bandang labas. Ha? Dahil nga nagpalit lang daw siya ng nagpalinis lang na radiator at yan na kakatagas din daw
So may dala na nga siya radiator doon sa likod. May nakikita ko nagbabasa dito sa may receiver dryer. Ayun sa ilalim. Tingnan natin yan mamaya. Obserbahan muna natin ang pressure, ha. Pataasin natin kahit mga 200 PSI. Liban na lang kung may malaking leak to, kung bakit ganyan kabagal umangat yan, ha. Para kasi may naririnig ako, eh. Mamaya, testingin natin. Hindi dapat ganyan katagal umakyat, eh. Sigurado yan, mabilis lang din bababa yan. So, ang bagal umakyat ng pressure. Kadalasan sa ganyan mga ka-vloggers, merong malaki-laking leak, ha. Tignan natin, malalaman natin, ha. Pag mabilis bumaba itong pressure na nilalagay ko, malaking leak yan. Sige, tingnan natin, sarado ko muna to, ha. Wala pa siya sa 200, ha. Sarado natin yung gauge. Ang bilis bumaba. May malaking butas. May malaking butas. Maamoy nga. Mayroon ako naririnig na malakas na leak dito sa ilalim. Hanapin ko muna mga ka-vloggers, ha. Sandali lang, ha. Pakita ko sa inyo mamaya. So mga ka-vloggers, inalis ko na yung grill dito sa harapan para makita ko ang leak niya. Nakita ko ang leak niya nandoon sa may condenser, eh. Dito sa may fitting niya. Nilagyan ko lang ulit ng pressure pero inubos na naman niya. Pero ulitin natin, ha. Pakita ko sa inyo yung leak. Ayan, o, dyan, o. Yan. Diyan, merong bolt do sa loob yan. Maaaring nasira na lang ang o-ring yan. Lalagyan natin ng pressure na medyo mataas, ha. Yan, tanggal na yung kanyang grill, oh. Tapos tinanggal ko na rin. Unang-una, siyempre negative, ha. Isa pang nakita ko rito, nung tinatanggal ko yung radiator cap niya, puro pressure. Di ba sabi nga ni tropa, kalilinis lang nito at umiinit daw, laging nag-high pressure yung kumbaga tumataas ang temperature ng radiator, naapektuhan ng aircon. So kita ko pag tatanggalin ko yung cap, malamig na, eh. Kumbaga pwede mo nang hawakan, no. Pero wala na yung tubig ng radiator. Ayun, nakakabit pa lahat yan. Walang katubig-tubig sa loob, ayun, no. Walang laman na tubig. Ayun, nakakabit pa lahat, oh. Ibig sabihin talagang umiinit at inilalabas niya rito ang tubig. So papalitan naman na niya to, eh. Siguradong tumatagas din to. Ayun, oh, maraming marka dito sa mga gilid-gilid. Ayun, oh.
Sasakit talaga ulo niya. Masisira pa makina niya. Ayan, walang laman na tubig oh. So gusto ko ipakita sa inyo yung tungkol sa aircon. Bakit walang kalaman-laman mga ka-vloggers ha? Sandali. Ito na lang gamitin natin dahil walang laman no. Patakan natin. Ayun, ang lakas oh. Masyadong malakas doon. Doon sa lugar na yan, ayun, no? Sobrang malakas dito. Ayun, no? Dito sa likod, oh. Ayun, no? Sumisirit pa. So ngayon, mayroon pang konti pressure ha. Yan, nilagyan ko ha. So titignan natin kung nasa ang leak dito ha. Yan, tinanggal ko tong cover dito. Ayan, lakas oh. So ayan oh. Sobrang lakas doon. So, kakalasin natin yan. Tatanggalin natin yan. Ayan o, nahawakan ko. Dito ang leak ko, lakas. Fifix ko muna yung leak na yan mga ka-vloggers. Tapos lagyan na ulit natin ng pressure ha. So ito mga ka-vloggers, natanggal ko na yung pinanggagalingan nung malakas na leak niya ha. Sipin nyo, nakakapagtaka rin ha. Discharge ha. Ito oh. Yung lugar niya dito. Yun doon. Yun, nakikita ninyo yan ha. Yun, fittings na yan. Yan, dyan siya nagkakaroon ng leak na malakas sa may condenser. At ito, yung o-ring doon. Ayan, kung pagmamasdan ninyo, flat na oh. Ito, ha? Pantay na siya sa aluminum. Ayan. Ngayon, yun dito, papalitan ko rin yan. Ito naman siya. Flat na rin, oh. Sipin nyo, lakas ng leak. Ito lang, oh. Flat na to. Grabe. So, papalitan ko muna ng o-ring yun. Tapos lalagyan ulit natin ng pressure para maobserbahan bago ako maggagalaw na kung ano-ano. So, ito. Alasin na natin yung kanyang o-ring na luma. Flat na siya. Kuha tayo ng bago. Ayan ang dati. Ito tayo kukuha sa aking mahiwagang lagayan. Natin ha. Kakaiba ng dalawa mo. Ayan na. Parang undersize yung kanyang o-ring. Ayan, napapagmasdan ninyo. Nasa kanan yung bago ko ha. Mataba liban sa ano. Sige, palitan ko na muna. Number 1 sa ganito, kailangan lalagyan nyo ng langis ha.
Malinis naman eh. Wala namang corrosion noon. Yan, daling ibalik. Ayan, ngayon nakaangat na siya. Mararamdaman ninyo, angat siya. Sa hubog. Ganda. Ikakabit ko lang yan, tapos papalitan din yung dito sa discharge hose. Okay na, nakakabit na yung isa ha. Ito naman, papalitan ko na rin to. Para bago na rin yung kanyang o-ring ha. Kakalasin na rin to. Nakabit na natin dito sa discharge niya ha. Kailangan bago lagi ang mga o-ring eh. So, ayan na. Bago na rin ang kanyang o-ring. May langis na. Tignan natin. Yun. Kailangan nararamdaman nyo yung pagsalpak ha. Na medyo lumalaban. Tapos yung bolt nya. Tignan nyo, tuyo-tuyo oh. Kailangan lagyan ng langis yan. Huwag nyo ikakabit ng ganyan lang ha. Mayroon ng langis. Tapos lalagyan ko ulit ng pressure. So ngayon, ay kabit ko na no. Lalagyan ko muna ulit ng pressure mga ka-vloggers. Tapos obserbahan. Bago ko kalasin tong radiator kasi gusto ko wala nang leak doon dahil katulad nun, ang lakas ng leak. Mamaya may pumasok na tubig. Pagtanggal nitong mga radiator hose, ay mahirap na maapektuhan yung aircon. So ngayon, mabilis na siyang umangat. Kanina, di ba, ang tagal? Halos ayaw umakyat sa 200. So, once nag 200 na yan, sasarado natin tong gauge, patayin yung machine, at o-obserbahan natin kung steady na yan ha. Sige, yan. 200 na. Sarado natin. May palugit siya. Patayin yung machine. O-observe natin ha. Tapos i-release dito sa suction yung iba. Galing sa hose. Kanina paglagay pa lang ng pressure eh. Pag pinatay mo yung machine eh, ang bilis. Yan, nasa 205. Tingnan natin kung bababa yan ha. Kung meron siyang mahinang leak pa. Dito sa ginawa natin, siguradong wala na yan ha. Lakas kanina doon sa loob. Makikita nyo doon. Dito kanina, lakas. Sobrang lakas. Doon kanina, di ba? Ngayon, wala na yan. Bago na ang o-ring, ha? Kumalaw ba? Uy, parang hindi ah. Sobrang konti sa 205. So yung malaking leak dito sa harapan, okay na. Ang gusto niyang gawin dito, palitan na radiator para wala na siyang problema rito. Inaantay ko si Abo TV. Siya ang kakatulungin ko ngayon. Wala si Papa P, busy, hindi ko makontak. So si Abo TV darating mga ka-vloggers. Antayin natin. Pero kakalasin ko na yung radiator nito para mapalitan na. So, tignan ko muna kung ano pressure. Binubuksan ko na yung kahon ng radiator niyang bago eh.
Galing ah. Di na gumalaw. Wala nang leak to. So, kakalasin natin to radiator kasi di na original ang radiator niya. Oh. Puro conversion ha. Tapos, ayan, makita niya yung mga kalawang na yan. Tumatagas-tagas kaya sigurado no, nauubos yung tubig. So, binubuksan ko yung bago niyang radiator. So, ito ang bago niyang radiator. Kakabit natin ito doon. Siguradong mas maganda na siyempre ito. Katulad yung sa Everest, nung napalitan ko na radiator, nawala na yung problema ko. So, buksan ko lang ito mga ka-vloggers. Sandali. So, ito na ang kanyang bagong radiator. Ganda. Bagong bago. Huh? Babawasan pag-iinit ng makina niya dyan. Ayun ang patungan ng condenser. Kung dito nakabaluktot, di bali tutuwid lang naman yan. So, okay, bagong bago. So mga ka-vloggers, ito nakalas ko na yung radiator. Ha? Ito na siya. Pagkakalas pala niya, kailangan kasama ang condenser. Mas madali. Tapos iiwas alisin mo yun dito. Ayan, inalis ko yung mga hose dito para sa intake, para mga turbo. Ayan dyan, no? Tanggal din dito. So ito na. Oh, dito na si Abo TV. Oh. Napakarumi ng condenser niya. Tama nga yung sabi niya, binomba-bomba daw niya. Ang lakas ng leak niyan. Inano ko na-fix ko na yung leak niya. So, ito na. Poporma ko na doon para nakakabit na yung condenser bago ibabalik dito mamaya. So, kumusta na, Abo TV? Ay, ayos na mga ka-vloggers. Ayun, sige. Dadaling ko lang to doon. Pakayawak mo to. Sige, halika na. Halika na. Mauna ka na ron, Abo TV. Oh. Forma natin. Kamukha naman yun. Oh. Kaya lang, walang kwenta na itong ano niya. Puro conversion na. Oh. So mga ka-vloggers, napakarumi ng condenser niya. So ang gagawin ko, wawasingin ko muna siya. Kasi mag-high pressure, gaya ng lagi ko sinasabi, iwasan ng high pressure. Pag hindi makadaan ng hangin dito sa may grill, sa harapan, tapos hindi makahigop ang radiator, liba sa mag-iinit ang radiator niya, kaya nasira yan eh. Iinit din ang aircon, high pressure. Kaya ang gagawin ko, habang nakakalas na ganito, hindi mo siya papalitan ng bago, no? Wawasingin na namin ni Abo TV. Ayan si Abo, oh. Ha? Ka-vloggers. Oh. So, nakahanda na yung aking portable na washing, pati panghangin mamaya. Sabi mo, eh. Buksan mo yung tubig. So, bayan mo. Buksan mo pa. Parang brand new na sa inyo mamaya. Baliktad natin po. Ah.
Ngayon mga ka-vloggers, nakakahinga na ng maluwag tong condenser niya. Siyempre, malinis. Yan ang lagi ko sinasabi sa mga vlog ko, na dapat nalilinis ang condenser para walang high pressure. Yan ang isa sa, halos yan ang pinakaunang dahilan na high pressure pag madumi ang condenser. Mga ka-vloggers ha, kasabay na dyan yung mga refrigerant o overcharging. So, tingnan natin. Oh, tagus na oh. Ha? Ganda na. Tagus na sa kabila. Oh. Bobombahan na lang natin ito. Ganda. So mga ka-vloggers, ito. Kinabit ko na yung condenser dito sa baba. Sinama ko doon sa bagong radiator kasi mahirap magkabit doon. Sa bayan na sila ngayon pagsalpak. Ayan oh. So ito na. So, yung o-ring dito sa kabilang side, dito sa liquid line, mga ka-vloggers, papalitan ko na rin. Iba na yung sigurado. Ha? Kanina, naglilik dito. Malakas na malakas. Sa ilalim ng dryer doon, no? Yan, napalitan na yan eh. So, ngayon, tinanggal ko na rin yung dito sa kabilang side. Ito, para baguhin ko na rin yung o-ring. Mahirap na. Mamaya, dito naman magkakaroon ng leak. Ang hirap nitong alisin doon sa loob. Ha? O, di ba, Bo? Oo. Sige. Iba na yung sigurado, mga ka-vloggers. Kahit walang leak, wala nang leak, di ba? Pero iba na yung sureball. Sige, kabit lang namin. Hindi sa may pressure switch to. So, ito po, mga ka-vloggers. Na isalpa ko na yung bagong radiator. Kasama nung condenser. Tapos nalagyan ko na ng pressure. Alam ba ninyo, ewan ko kung nabanggit ko kanina sa simula ng video, yung radiator nito walang katubig-tubig, kahit kalahating tabo lang siguro. Wala pang isang tabo nung dinrain ko sa ilalim, nung tinanggal ko yung radiator hose. Samantalang ngayon, nung nilagyan namin ng tubig, parang isang balde o mahigit pa eh. Ang laki ng radiator eh. So mga ka-vloggers, mamaya ko pa ilalagay yung takip na yan. Papandarin muna natin to, pasusukahin pa. So, nakakabit na. Ito po, sandali. Ito na yung bago radiator. Meron na ring tubig to. Tapos, dagdagan mo pang konting tubig. Bo. Konting-konti na lang. So, okay na lahat. Pati wala nang leak. Ngayon, may pressure pa to. Nilagyan ko ulit. Kanina, 205 din to. Ngayon, yun din na nilagay ko. Pero hindi rin gumagalaw. Kanina pa, meron na siguro isang oras dyan yan. Kasi, pinalitan ko na yung kanyang sa panel, yung switch, no? So, binago ko na dahil may dala naman siya. Ang ano dito, mga ka-vloggers, dahil wala nga leak, malakas ang hangin. So, gaya nga ng kanina pinag-uusapan namin nung kaibigan natin dyan, parang ayokong kalasin yung ayoko itapon yung evaporator niya, sayang eh. Para bang magtatapon ka na evaporator na hindi naman sira, sayang na sayang. Katulad niyan, no. Nagawa ko na yung leak dito, kaya lang nagkaroon ng problema dahil doon sa nung tinanggal niya nga yung radiator. Pero okay na ngayon lahat at winasin ko pa yung condenser niya. So, ang gusto kong mangyari muna dito, paanda rin na to. Kasi wala naman sira, ba't mo papalitan yung walang sira? Parang hindi ko kayang gawin yun, mga ka-vloggers eh. Ang pinapalitan, yung sira. Eh, lakas ng blower, walang leak. So, ba't mo papalitan? Pag nasira na lang, meron siyang ipapalit. Eh, kung siguro taon pa, kung ilang taon pa tatagal yan, eh, di sayang. Diba? Pakinabangan muna yung luma niya, diba? So, ang gagawin ko rito, babacuumin na namin. Lalagyan ko ng langis, ang compressor. Tapos, obserbahan ko, kakargahan ko ng refrigerant. Mamaya na lang ulit, mga ka-vloggers. So mga ka-vloggers, dahil bagong lagay ng tubig, lagyan mo, ayun, meron pa. Dali, ayan o. Meron pa siyang tubig ngayon ha. Ngayon, binabacuum ko siya eh. Nalagyan na rin ng oil yan sa compressor, no? Nagbabacuum ako ngayon. Sasarado na to. So, papasukan ko na muna, i-bleed naman yung hose. Okay? Papasukan na natin ang refrigerant. Ayan, ang ganda oh. Ka-vacuum.
napakalamig na to. Obserbahan ko na lang yung pag-automatic niya. Dito, napakalamig na. Nakikita nyo, basang-basa na. At madalas mag-automatic ang compressor. Ayan, patay ang compressor. Ayun, nag-on ulit. Ayun, yung umiibot sa ilalim. Ayun, ha. Maya-maya, yung tuloy yan. Ayun, o. Nalalamig eh. Pasok tayo. Tignan natin dito sa loob mga ka-vloggers ha. Tsaka yung sinasabi kanina ni Kokoy na sinasabi niya na ayaw daw umilaw. Kailangan pa umiwit yung panahon para umilaw. Dala. Ka-vlogger ano? Automatic na eh. Oo. Ayos na. Malamig na. Ayos na. Ayun. Ayan ha. Ito pala mga ka-vloggers, wag na wag ninyong ilalagay sa max AC kasi hindi nag-automatic dyan. Ayan o, dito. Tuloy-tuloy lang sa ngaandar, hindi magtatrabaho to. Magyayelo na lahat. Ang lamig. Baka magkasakit tayo dyan. Dali, taas natin. Tinas ko. Oo. Pag nilagay nyo sa max AC, parang rekta na yan, walang thermostat. So, yan, nag-automatic siya dahil nakataas siya doon. Kala mo sa mga Hyundai, ganyan din eh. Ganda na. Tsaka, umiilaw. Sabi niya, yung dati raw, kahit anong gawin mong, pag on ng park light, off mo yung park light mo, dyan. Ito, dyan. O, pabalik sa, papunta sa'yo. Hindi, paikot. Yan o, wala. O, sige, on mo. O, meron, di ba? O, off mo. On. O, meron, galing. Saka gumagana ang automatic niya. Hindi, magaling. Hindi lang ako bilib dahil China. Minsan, pagka hindi mo natapat ng tama to, walang blower. Ayan o, wala. O, ayan o. Kailangan kapay mo kung saan magkaka-blower. Ayan o. Ayan, meron dyan. Dito, minsan wala. Ayan, meron. Pag hindi natapat, wala. Basta ito nakita ko, kailangan pala wag mong ilalagay sa max AC. Sa may mga Nissan Navara dyan. Tsaka ito, dapat lagi naka-ilaw yan lahat. Oo. So, paano po mga ka-vloggers? Ano pa po ba sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Buti na lang, andito si Abo TV. Salamat po mga ka-vloggers. Ingat po kayo.